Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jomar Bolino, Jerry Ornedo, Philps Blog, at kay Christian36 Nolora, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1671. Malamig na tumawa si Brian Holt habang sumusulong. Malamig na bulalas ni Stephen Walker, young Master Holt, nagkakasakit na ako sa probinsyano na ito. Kunin natin siya. Si Tamara Ebony pagkatapos ay walang malay na sumagot, young Master Holt, hindi ito ang tamang okasyon. Ikaw, sa lahat ng mga tao, dapat malaman ang mga patakaran na mayroon ang paramount. Kung pinipilit natin ang ating kamay dito, magkakaroon tayo ng malubhang problema. Si Tamara ay natural na hindi nagmamalasakit sa kagalingan ni Harvey. Natatakot lamang siya na madamay siya sa sitwasyon. Miss Ebony, ang probinsya nung ito ay nakakapambuli ngayon. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, ang aking reputasyon ay masisira ng buo. Dapat kang manatili sa bagay na ito. Kukunin kong hawakan ang lahat ng responsibilidad para sa pangyayaring ito. Malakas na sumulong si Brian matapos siyang magsalita. Dumating na si Lady Kate Walker. May isang taong nabigla ng tama sa sandaling ito. Ang bawat tao'y hindi sinasadya na lumingon ang kanilang mga ulo. Kahit na ang mabangis na si Brian ay nabawasan ang kanyang apoy. Tumalikod si Harvey, puno din ng pagkamausisa. Isang matangkad at kaakit-akit na kagandahan ang nakita na nakatayo sa pasukan. Nakasuot siya ng mga damit na ipinakita sa landas ng Chanel nitong taon. Ang kanyang palso ay pinalamutian ng isang Patek Philippe. Siya rin ay casual na nakasuot ng isang pares na salaming pang-araw ng Gucci, na ipinapakita ang katangi tanging hugis ng kanyang mukha habang sa parehong oras na nagpapakita sa kanyang pambihirang pamilya at ang kanyang background. Si Tamara ay isang kagandahan din sa kanyang sarili, ngunit hindi sa pwede makipagkompetisyon laban kay Kate. Si Cynthia Zimmer, sa kabilang banda, ay hindi malayong mas masahol pa kay Kate mismo. Ngunit dahil si Cynthia ay isang mag-aaral pa sa universidad, ang kanyang kagandahan ay natural na magdadala ng isang pahiwatig ng kadalisayan. Ngunit naiiba si Kate. Ang kanyang aura at hitsura ay itinuturing na pinakamahusay na pamantayan para sa karamihan ng mga babae. Maganda siya sa tamang halaga, nahuhulog din ang maraming puso ng mga lalaki. Mabilis na pinigilan ni Tamara si Brian at bumulalas, nandito si Lady Walker, huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Nasimangot si Brian, medyo naiinggit siya kay Kate. Ang ama ni Kate ay ang pinuno ng sangay ng Mordus Longmen. Sinasabi na ang kanyang ama ay may mataas na pagkakataon na makakuha ng isang promosyon. At di umano'y, ang mga pamilya sa Mordo ay mahal din siya. Iyon ang dahilan kung bakit kahit gaano pa katindi ang isang pagkakakilanlan ni Brian, hindi rin niya maglakas loob na magdulot ng problema sa party ng kaarawan ni Kate. Matapos ang malamig na pagtitig sa kay Harvey, malamig na bulalas ni Brian, maswerte ka, bata. Hahayaan kita mula sa kawit ngayon rito dahil narito na si Lady Walker. Ngunit hindi ka maaaring magtago magpakailanman. Sina Tamara at Cynthia ay naglakad na patungo sa kay Kate kasama ang iba. Hindi mabilang na mga mayayamang kababaihan at mga kilalang tao sa internet ang lahat ay lumakad din. Kate, sa wakas ay narito ka na. Ito ang iyong party ng kaarawan, pagkatapos ng lahat. Hindi ito magiging maayos kung wala ka rito. Ang isang pangkat ng mga kababaihan ay nagtipon, bawat isa ay maganda sa kanilang sariling paraan. Tunay na isang paningin na nakakaakit sa mata, naglakad sina Brian at Stephen at bumati din kay Kate na may ngiti sa kanilang mga mukha. Kung ikukumpara sa kanila sandali, tila tulad ng mga modelo ng papel, mga pioneer ng kanilang sariling negosyo. Patawarin niyo ako, lahat. Dapat niyong malaman na ang pamilya Walker ay hindi mapakali dahil sa nangyari sa sangay ng Mordus Longmen kamakailan. Iyon ang dahilan kung bakit ako lumabas upang makitungo sa isang bagay bago ako pumunta dito. Lubhang nasisiyahan ako sa pagkuha ng napakaraming oras ng lahat,
ngunit sigurado akong magkakaroon ng 3 baso ng beer bilang parusa sa paglaon. Si Kate ay natural na parang isang napakasibilisadong babae. Magalang siyang binabati ang karamihan ng walang kahit na isang pahiwatig ng hindi pamilyar. Gayunpaman ay pinanatili pa rin niya ang kanyang distansya upang maiwasan ang iba na isipin na nais niyang maging intimate sa kanila. Alinmang paraan, siya ay isang pag-iral na maaaring magparamdam sa isang tao na kalmado at nalulugod. Sa wakas ay inilipat ni Kate ang kanyang tingin sa kay Harvey, pagkatapos ay nagtanong ng mahinahon, naniniwala ako na kami ay hindi pa nagkakilala. Ito ay si Harvey York. Bago pa maipakilala ni Tamara Ebony at ng iba pa si Harvey, mahinahon siyang nagpatuloy sa pakikipag-usap. Ako ay isang security guard sa Fragrant Hill na sumama sa kay Cynthia Zimmer para sa pagkain. Si Kate Walker ay nagyelo, pagkatapos ay nagpakita ng isang pahiwatig ng interes sa kanyang mga mata. Isang tao ang talagang nang-ahas na pangalanan ang kanilang karera sa araw na ito na kung saan ang lahat ay mahilig magpakita. Tunay na kawili-wili. Si Cynthia ay walang pagsasalita sa isang sandali. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang kanyang bayaw ay palaging ganito. Ngunit dahil alam niya na si Harvey ay dapat magkaroon ng iba pang mga plano, hindi niya ito inilantad doon. Si Tamara, sa kabilang banda, ay naging mapula ang kanyang mukha. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Si Tamara ang siyang nagdala kay Harvey pagkatapos ng lahat. Pinahirapan ni Harvey ang kanyang reputasyon nang ipinahayag niya kay Kate na siya ay isang mababang bantay sa seguridad. Malamig na bulalas ni Brian Holt sa sandaling iyon, Lady Walker, pakiramdam ko ay dapat nating itapon ang mga taong sama-sama sa ibang tao para sa pagkain tulad nito. Ang bilog na ito ay hindi tinatanggap ang mga taong ganyan. Young Master Hall, ako ang nag-host ng isang party ng kaarawan dito. Ang bawat darating dito ay aking mga panauhin. Nangangahulugan ito na kaibigan ko sila, at magiging mga kaalyado sila sa hinaharap. Hindi kinamumuhian ni Kate si Harvey dahil sa pagbubunyag ng kanyang trabaho at tumigil si Brian, pagkatapos ay mapagbigay na pinalawak ang kanyang kanang kamay kay Harvey. Ang pangalan ko ay Kate Walker, isang kasiyahan na makilala ka. Si Cynthia bukod, si Kate lang ang tumitingin kay Harvey ng diretso sa mata habang nagsasalita. Mahinahon na sumagot si Harvey, masaya din na makilala ka. Inabot din ni Harvey ang kanyang kamay upang hawakan ang tamang halaga ng kamay ni Kate matapos siyang sumagot. Wala siyang balak na samantalahin si Kate. Isang kakaibang hitsura ang sumalampak sa mga mata ni Kate. Ang tinatawag na handshake ay isang pagsubok din para kay Harvey. Ngunit ang reaksyon ni Harvey ay higit na lumampas sa inaasahan ni Kate. Ilang sandali ang kanyang mga mata, natural na nag-aalinlangan sa pagkakakilanlan ni Harvey. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Alright, dahil ito ang aking party sa kaarawan, mangyaring huwag magpigil sa pagkain at inumin. Marami ring masayang aktibidad dito sa Paramount. Mangyaring sumali sa anumang mga aktibidad na magarbo dito, nasa loob ito. Kayong lahat, mangyaring magsaya sa inyong pananatili dito. Kung ayaw nyo, kukunin ko lamang ang aking mahinang mabuting pakikitungo." Nagpapasaya ang karamihan. Kahit na walang nangangailangan dito ng pera, naramdaman nilang mas nasasabik silang maglaro ng mga libreng bagay. Hindi sumali si Harvey sa mga taong iyon. Siya ay casual na naghahanap para sa isang baso ng juice ng mansanas at ininom ito habang nakasandal sa upuan sa isang sulok. Minsan magbabago ang tingin ni Harvey patungo sa kay Kate. Naisip niya na tila nakakaintriga siya. Ang ama ni Kate na si Justin Walker, ay ang tanging tao na maaaring makipagtalo laban kina Aidan Bauer at Rachel Hardy. At sa paghusga mula sa impresyon ni Kate, baka nasa itaas din si Justin. Naisip ni Harvey ang pakikitungo sa sangay ng mordo sa lungmen sa pamamagitan ni Kate. Ngunit dahil hindi humingi ng suporta sina Aidan at Rachel at nairelay lamang ang iba't ibang intel, napatunayan nito na ang kanilang alyansa ay nagawa ang mga tumututol na puwersa sa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagmamadali si Harvey na gumawa ng aksyon.
Ang prioridad ni Harvey ay protektahan si Cynthia sa araw na iyon. Kaya, maliban kung siya ay may malinaw na pagkakataon, hindi niya sinasadya na magdulot ng mas maraming mga problema. Sa pagtingin kay Cynthia, na dumaan sa mga grupo ng mga taong nakikipag-usap sa lahat ng mga malalaking karakter sa industriya ng libangan, nagpakita si Harvey ng paghanga sa kanyang mga mata. Lahat si Cynthia ay lumaki na ngayon, hindi na siya ang maliit na batang babae na ang alam ni Harvey. Nagkaroon siya ng sariling mga ambisyon at karera upang ituloy. Nakaramdam ng kasiyahan si Harvey. Harvey, sobrang padalos-dalos kami kanina. Paumanhin. Sina Brian, Steven, at Tamara, lahat ay dumating kay Harvey sa sandaling iyon at nagsalita ng isang humihingi ng tawad na tono. May mali ba? Nagpakita si Harvey York ng isang walang malasakit na ekspresyon, kahit na hindi tinitingnan ang tatlo sa mata. Sumandal si Brian Holt at itinaas ang kanyang baso ng alak patungo kay Harvey. Tama si Lady Walker, dahil alam nating lahat tayo ay magkaibigan. Hindi namin kailangang maging partikular tungkol sa pakikipagkaibigan dito. Narito ako upang humingi ng tawad sa kung gaano ka padalos-dalos at bastos na ginagamot ko ikaw kanina. Si Stephen Walker ay naningkit ang kanyang mga mata at sinabi, Sir York, mangyaring maging mas mahusay na tao dito at huwag mag-alala tungkol sa amin na mga taong walang kabuluhan. Paano ang tunog na iyon? Si Tamara Ebony ay sumandal din. Harvey, lahat tayo ay magkakasundo lamang sa kapayapaan. Hindi napansin ni Cynthia Zimmer kung ano ang nangyayari dito dahil nakikipag-usap pa rin siya sa isang direktor sa karamihan. Nagbigay ng malabong ngiti si Harvey habang tinitingnan ang tatlo, pagkatapos ay mahinahong sumagot, Pasensya na, ang tatlo sa inyo ay walang karapatang maging kaibigan ko. Hindi kayo karapat-dapat. Aw! Biglang pinilipit ni Tamara ang kanyang mataas na takong, at halos mahulog siya sa lupa. Ngunit maayos siya mula nang bumagsak siya mismo kay Harvey. Sumulong sina Brian at Steven at mabilis na itinaas si Tamara. Tamara, okay ka ba? Paano ka magiging walang pag-iingat? Tinanggal ni Brian ang kanyang kamay pagkaraan ng ilang sandali. Kalimutan mo ito. Siya ay may mataas na posisyon bilang isang security guard ng Fragrant Hill. Huwag nang humingi ng higit pa dahil ayaw niyang makipagkaibigan sa atin. Si Brian at ang iba pa ay umalis kaagad. Mapayapang pinanood ni Harvey habang ang tatlo ay lumayo sa kanya habang nagpapakita ng isang malabong ngiti. Masyado siyang tamad upang ilantad ang mga ito para sa paglalaro ng mga maruming trick tulad ng pag-frame sa kanya. Nang inabot ang kanyang kanang kamay sa kanyang bulsa, isang 2 karat na brilyante ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Umiling si Harvey sa kanang kamay. Ang tinatawag na pinakamalakas na mineral ay pagkatapos ay naging alikabok at nagkalat sa buong lupa. Umalis si Harvey kung saan siya nakatayo na parang walang nangyari. Nang maglakad siya patungo sa lugar ng libangan, nakita niya si Kate na naglalaro kasama ang mga poker card laban sa ibang tao. Kahit na ito ay isang laro lamang ng 21 at pantun, ito ay isang laro ng sikolohiya at kasanayan. Ang swerte ay nagkaroon lamang ng isang maliit na bahagi upang e-play sa laro. Maraming mga mayayamang batang masters ang nais na magkaroon ng laban kay Kate, ngunit lahat sila ay ganap na nawasak sa mesa. At ayon sa pakikitungo, ang taong natalo ay kailangang uminom ng parehong bilang ng mga baso bilang mga puntos sa kanilang kamay. Maraming mga batang masters ang kailangang magdala ng isang buong tiyan na puno ng beer. Lahat sila ay nakaramdam ng labis na kakilakilabot. Nais ni Steven at ng iba pa na sumali sa kasiyahan, ngunit lahat sila ay sumimangot matapos makita ang gayong tanawin. Si Kate ay talagang isang nakamamanghang babae. Ang kanyang hitsura at aura bukod, ang kanyang pose kapag siya ay casual na nakaupo doon ay nagudyok ng walang limitasyong mga haka-haka sa ibang tao. Ngunit ang problema siya ay masyadong malakas. Lubhal niyang binugbog ang bawat solong tao sa isang laro na ang bawat tao ay mahusay sa 21 at panton.
Simula sa simula, ang babaeng ito ay hindi pa nalasing ng isang paghigop ng alkohol. Sa pagtingin sa kanyang casual na pakikitungo sa kubyerta ng mga card habang ang kanyang payat na daliri ay sumasayaw sa paligid ng kanyang manipis na palad, ang karamihan ng tao ay nakaramdam ng labis na pagkauhaw. Sa wakas, ang bawat solong tao na naruroon ay bumagsak sa pagkatalo. Wala sa kanila ang maaaring manalo ng isang solong laban kay Kate. Nang makitungo si Kate ng isang bagong kamay, ang kanyang mga mata ay kuminang nang tumingin siya kay Harvey. Sa pagtingin kay Harvey, na nasisiyahan lang sa palabas, ngumiti si Kate. Harvey, gusto mo bang maglaro laban sa akin sa susunod? Naturally, nais lamang ni Kate na subukan si Harvey. Pagkatapos ng lahat, medyo kawili-wili na ang isang security guard ay maaaring manatiling kalmado kahit hanggang sa puntong ito. Mahinahon na sumagot si Harvey, hindi ako interesado. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos makita si Kate Walker na hinamon si Harvey York, lahat ay lumipat ang kanilang tingin patungo sa kanyang direksyon. Si Stephen Walker pagkatapos ay malamig na bumulas, Harvey, hindi ka ba interesado, o hindi mo lang alam kung paano maglaro? Sabihin mo lang sa amin, hindi naman nakakahiya diba? Mahinahon na sumagot si Brian Holt, young Master Walker, bakit inilagay mo siya sa isang mahirap na lugar? Siya ay isang bansa na probinsyano lamang. Paano niya malalaman kung paano maglaro ng 21 at pontoon? Maaari niyang e-play ang digmaan kung tatanungin mo siya, bagaman. Natatawa ang karamihan ng tao na puno ng pangungutya matapos marinig ang mga salitang iyon. 21 at pontoon ay isang lokal lamang na pangalan para sa laro. Sa golf, ang laro ay tinawag na blackjack. Ang mga taong hindi alam ang mga patakaran tungkol sa laro ay hindi alam kung nanalo o natalo, hayaan mong e-play ng maayos ang laro. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, ang mga tao ay dapat lang aminin kung hindi nila alam kung paano maglaro. Bakit sasabihin ng sinuman na hindi sila interesado para sa kanilang dignidad? Ang mga taong tulad nito ay umiiwas lamang upang makatipid ng mukha. Tumingin si Kate kay Harvey habang nagpapakita ng interes sa kanyang mga mata. Paano ko ito maging mas kawili-wili para sa iyo? Mahinahon na sumagot si Harvey, walang kahulugan ang pagsusugal para sa alkohol, at bawal na sumugal para sa pera. Kaya, bakit hindi tayo maglalaro ng mas mataas na pusta? Kung matalo ka, magiging akin ka para sa gabi. Siya sa iyong gabi. Si Tamara Ebony ay kumukulo sa galit habang nakatayo sa gilid. Harvey York, patay ka ba sa utak? Sino ka sa palagay mo? Nais mo siyang maging iyo? Sa palagay mo ba ay maaari kang magkaroon ng isang katulad niya? Ang isang security guard na tulad mo ay walang karapatang sabihin iyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sabihin ang ganoong bagay? Magmadali at humingi ng tawad kay Kate. Natakot si Tamara at nagalit ng sabay. Kung ang security guard na ito ay nagawa upang saktan si Kate, si Tamara ay hindi rin makakaligtas sa libangan ng industriya sa hinaharap. Naguguluhan si Cynthia Zimmer habang nakatingin kay Harvey. Ang kanyang bayaw ay hindi ganoong tao. Bakit siya hihiling ng ganyan? Nagyelo sina Brian at Steven, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa. Ang security guard na ito ay walang ideya kung anong uri ng panganib ang pinapasok niya sa kanyang sarili. Sino ba si Kate Walker? Siya ang ginang ng pamilya Walker, isang tunay na mayaman na anak na babae. Ang parehong tao na nakakuha ng mga mata ng isa sa 6 na prinsipe ng Mordor, si Lucas Jean. At gayon pa man ay nang-ahas pa rin siyang gumawa ng ganoong kahilingan. Kahit na nais niyang mamatay, hindi pa rin ito magandang plano. Nang walang pangalawang pag-iisip, sinimulan ni Brian at ng iba pa na ibaliktad ang upuan. Walang gumagalaw. Malamig na bulalas ni Brian, pagkatapos ay sumulyap kay Harvey na may isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung hindi ito para sa kaarawan ni Kate,
Pinakain na niya ngayon si Harvey sa mga isda. Malamig na sumulyap si Kate kay Harvey. Maglalaro ako ng 3 pag-ikot sa iyo. Kahit na manalo ka ng isang solong pag-ikot laban sa akin, bibilanggan ko iyon bilang isang panalo. Makakakuha ka ng $1.5 milyong kung gagawin mo. 4.5 milyon. Medyo maraming tao ang napasinghap matapos marinig ang mga salita ni Kate, lihim na nagpapasaya sa kanyang kabutihang loob. Hindi ba isang mahirap na tanga tulad ni Harvey na magyelo matapos marinig na makakakuha siya ng $1.5 milyong? Ngunit naramdaman ng lahat na hindi ginagawa ni Harvey na manalo pa rin. Ngunit kung matalo ka, kailangan mong lumuhad at sampalin ang iyong sarili sa mukha ng 100 beses, pagkatapos ay magtrabaho para sa pamilya Walker sa loob ng 3 buong taon. May deal ba tayo? Nailabas na ni Kate ang lahat. Ang kanyang pamilya ay may ilang mga sinaunang martial art hall na itinayo. Lahat sila ay mga gusali na sira-sira. Palinisin niya si Harvey sa mga banyo pagdating ng oras. Malamig na tumawa si Steven matapos marinig ang mga salita ni Kate. Iyon ay isang pagnanakaw para sa iyo, bata. Mahirap kahit na magtrabaho para sa pamilya Walker. Lubos kang pinagpala na maging subordinate ng pamilya. Lahat, si Tamara at ang iba pa ay sumabog na tumatawa. Si Cynthia, sa kabilang banda, ay sumandal sa kay Harvey at bamulong, brother-in-law, itigil mo na ang paglalaro. Dapat ka lang humingi ng tawad kay Lady Walker. Hindi ka rin mahusay sa laro. Ngumiti si Harvey at tumingin kay Kate. Baguhin natin ang paksa. May boyfriend ka ba? Kumalma si Kate. Wala. Kung manalo ako, magiging kasintahan mo ako, mahinahon na sinabi ni Harvey. Habang nasa Mordo ako, kailangan mo akong sundan kahit saan ako pupunta. Ngunit kung matalo ako, luluhod ako at sampalin ang aking sarili ng 1,000 beses at pagkatapos ay magtrabaho para sa iyong pamilya sa buong buhay ko. Kabanata 1695. Ang buong karamihan ng tao ay nagyelo pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, pagkatapos ay sumabog na puno ng galit. Harvey York, bakit mo sinusubukan ng husto upang makuha ang hindi mo maaaring makuha? Mayroon ka bang ilang maluwag na mga tornilyo o isang bagay? Nais mo na si Lady Walker ay maging kasintahan mo. Bakit hindi mo tinitingnan ang iyong sarili sa salamin bago mo sabihin ang isang bagay na ganyan? Kate, hindi na kailangang maging magalang sa mga taong tulad nito. Ipakain mo na lang siya sa mga isda. Si Brian Holt, Stephen Walker, at iba pa ay kumukulo sa galit. Nais nilang sampalin si Harvey sa kamatayan kung sakaling patuloy niyang labis na timbangin ang kanyang mga kakayahan. Nabigla si Cynthia Zimmer. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sinusubukan ba niyang lokohin ang kanyang kapatid na si Mandy Zimmer? Kung iyon ang kaso, paano sasabihin sa kanya ni Cynthia? Si Kate, sa kabilang banda, ay hindi nagalit. Ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo sa sandaling iyon. Harvey York, mukhang tiwala ka. Nagkibit balikat si Harvey. Hindi ito tiwala. Para akong naglalaro sa mas mataas na pusta. Maglalaro ka ba o hindi? Kung ayaw mo, aalis na ako. Sinampal ni Kate ang 3 sariwang deck ng mga poker card sa mesa at pagkatapos ay bumulalas, "Fine, makikipaglaro ako sa iyo." Mahinahon na sumagot si Harvey, "Ladies first. Maaari mo muna sa akin ipaharap ang mga card." Malamig na bulalas ni Kate, "Alright, ihaharap ko muna sayo. Ngunit, ihaharap kita ng 10 magkakaibang hanay ng mga card. Pumili ng alinman sa mga ito kung sakaling akusahan mo ako ng pandedayes sa iyo." Si Kate ay maaari lamang magkaroon ng isang hanay ng mga card mula noong siya ang negosyante. Gayunman, si Harvey ay isang manlalaro. Ito ay lubos na pagnakaw para sa kanya dahil maaari siyang pumili sa pagitan ng 10 magkakaibang hanay ng mga card. Ngunit tinanggihan ni Harvey ang alok at mahinahon na sumagot, "Bigyan mo lang ako ng isang hanay ng mga card. Natatakot ako na baka sumalungat ka sa iyong salita kapag natalo ka tulad nito." Fine. Tapos na si Kate sa pakikipag-usap.
Pinahid niya ang kubyerta ng mga card at nilagdaan si Harvey upang putulin ang kubyerta, pagkatapos ay hinarap ang isang card pataas at isang pababa. Si Kate ay may isang ace, habang si Harvey ay may king. Kumuha ka pa ng isa pang card. Makikitungo lang ako ng 3 at makatipid ng kaunting oras. Tama, hindi na kailangang ipakita ang mga ito ng harapan. Ipakita mo lang sa akin ang mga card. Walang pakialam si Harvey. Wala siyang interes sa pagbaliktad ng mga card sa kanyang sarili. Fine, ayon sa gusto mo. Swoosh, swoosh, swoosh. Nagdeal si Kate ng 3 card ng sabay. Ibaliktad. Isang ace of heart. Ang isang ace of heart na may isang king ay binibilang sa 11 puntos. Tumawa si Brian at ang iba pa. Ang batang ito ay may ilang pipi na swerte pagkatapos ng lahat. Ibaliktad. Ang susunod na card ay ang ace of spades. Laking gulat ni Brian. Hindi niya sinasadya na sinabi, siya ay nakakakuha ng medyo maswerte dito. Si Tamara Ebony at ang iba pa ay tumango sa pag-iisa. Medyo swerte siya. Nakakahiya na naglalaro siya ng 21 at panton. Mayroon siyang kabuoang 12 puntos ngayon. Matatalo siya sa sandaling makakuha siya ng isang card na may 10 puntos. Naturally, hindi sila naniniwala na si Harvey ay maaaring kalaban ni Kate. Kahit na ang pamilya ni Kate ay hindi nagmamay-ari ng anumang mga site ng pagsusugal sa ilalim ng underworld, siya ay lubos na mahusay sa laro dahil sa kanyang interes sa laro. Ang kanyang swerte ay itinuturing din na lampas sa mundong ito. Paano manalo si Harvey? Ibaliktad. Ang ikatlong card ay ipinahayag. Ang 8 of spades. Ang isang king, 2 aces, at isang 8 of spades idinagdag hanggang sa maging 20 puntos. Ang hawak na ito ay itinuturing na halos hindi matatalo sa larong ito. Nakakahiya na si Harvey ay may isa pang card na nakitungo sa kanya. Kung ang card ay walang anuman kundi isang ace, magiging mataas ito. Ngunit imposible ito. Mayroon ng 3 aces sa mesa. Paano maging ang kanyang huling card marahil ay isa pa? Lahat ay nakatingin kay Harvey na puno ng panlalait, na iniisip na walang paraan na maaaring manalo si Harvey. Tiningnan ni Kate ang huling card na pababa sa mesa, pagkatapos ay tinanong ng mahinahon, nais mo bang ibaliktad ang card sa iyong sarili? O pupunta ka sa pagtiklop? Natawa lang si Harvey. Ito ay walang kahulugan kung hindi ko ibaliktad ang card pagkatapos maglaro ng may mataas na pusta, di ba? Ngunit kung sakaling may isang taong sumusubok na bumalik sa kanyang salita, bakit hindi ikaw ang magbaliktad ng card para sa akin, Lady Walker? Ang puso ni Kate ay lumaktaw sa isang natalo. Pagkatapos ay hindi niya sinasadya na inabot ng kanyang kanang kamay at pinindot ito sa mesa, ibaliktad. Ang huling card ay ipinahayag. Ang Ace of Diamond, 21 puntos na kabuuan. Isang kumpletong tagumpay. Ang karamihan ng tao ay patay na tahimik.